Evelyn, halika na, kakain na. Opo, tay, nandyan na po. Dalian mo. Tsaka mapaparami ka ng kain ngayon, anak. Nagluto ako ng paborito mo. Talaga po? Ano po bang niluto ninyo? Ginataang tulingan. Binuksan ni nanay ang nakatakip na bagong saing ng tulingan. Pinuno ng amoy nito ang buong kusina. Dahil doon ay kaagad akong nakaramdam ng kakaiba nang maamoy yon. Nahilo ako at di ko yun nagustuhan. Isang bagay na pinagtatakhan ko rin sa sarili ko. Tulad ng sabi ni nanay ay paborito ko naman talaga ang tulingan, pero sa pagkakataong yun ay biglang sumama ang aking pakiramdam. Bigla akong naglaway. Di lang iisang beses na napalunok ako dahil pinipigilan kong gumawa ng isang bagay na maaaring makapagpagulo sa isipan ng aking mga magulang. Subalit, kahit anong gawin kong pagpipigil, ay hindi ko na napigilan pa ang maduwal. Mabilis akong napatakbo sa lababo at doon nga ay tuluyan ng bumaliktad ang aking sikmura. Na para bang nais nitong ilabas ang laman ng aking tiyan gayong hindi pa man din ako nagsisimulang kumain. Nang matapos ay bumalik ako sa hapagkainan, napansin ko kaagad ang pananahimik ng mga magulang ko. Nagkakatitigan sila at tila pinakikiramdaman ng isa't isa kung sino ang mauunang magsalita. Umami ka na sa amin, Evelyn. Anong nangyayari sa'yo? May masama ka bang nararamdaman? O sadyang nag-iinarte ka na sa ulam ngayon? Hindi po. Mukha nga pong masarap ang luto ni nanay. Kaso wala po akong gana. May sakit po yata ako. Kanina pa po ako nahihilo pagkagising ko eh. Bakit ka naman nahihilo? Siguro puyat ka. Siguro nga po. Tsaka po siguro. Muli akong napaduwal kaya hindi ko na naituloy ang aking mga sasabihin. Sa totoo lang ay meron talaga akong problema. Hindi ko lang masabi sa kanila ng harapan dahil nahihiya ako. Hindi ko alam kung paano aaminin sa kanila ang hinala ko na nangyayari sa aking katawan. Magdadalawang buwan na kasi akong hindi dinadatna ng buwan ng dalaw, kaya malamang ay buntis ako. At hindi ako pananagutan ng nakadisgrasya sa akin. Yung lalaking magiging ama ng aking anak ay hindi ko naman kasintahan. Kaya naman ang sinabi ko sa kanya ang aking kalagayan ay basta na lang niya akong iniwan at sinabing ayusin ko raw ang problema ng mag-isa. Buntis ka ba? Inay, ano ba namang klaseng tanong yan? Siyempre, Huwag kang magsisinungaling sa akin. Yang mga pagduwal-duwal mo at pagkukulong mo sa kwarto, hindi normal yan. Hindi lang basta sakit yan. Kaya umamin ka na kung meron ka mang dapat aminin. Totoo ba? Buntis ka? Magsalita ka! nang makita ko ang galit sa mga mata ng mga magulang ko ay natakot ako. Parang nagkaroon ng bara sa aking lalamunan kaya hindi ako makapagsalita. Tuloy-tuloy lang sa paglandas ang aking mga luha. Doon na nila naunawaan ang aking kalagayan. Doon nila naisip na tama sila. Buntis nga ako. Sinong walang hiyang ama ng dinadala mo? Ni kami! Ni wala ka pa nga ipinapakilalang nobyo o manliligaw sa amin ng nanay mo! Itay, patawarin niyo po ako. Isang malakas na sampalagad ang dumapo sa aking pisngi. Mas lalong lumakas ang aking paghagulgol. Hindi ko masabi sa kanya ang ama ng bata dahil natatakot akong magkaroon ng gulo. Mula sa isang mayamang pamilya ang lalaking yon at makapangyarihan sila. Ayokong mapalaban doon si tatay dahil tsak na wala siyang laban. Baka saktan lang siya kapag nagkataon. Napaiyak na rin si nanay at saka ako niyakap. Ano naman to, Evelyn? Saan pa kami nagkulang ng nanay mo? Bakit mo naman ito ginawa sa amin? Hindi ko po sinasadya. Patawarin niyo po ako. Anong hindi sinasadya? Maaari bang hindi sinasadya ang paggawa niyan? Ano yan? Hindi mo kagustuhan? Nirape ka ba?
zero pollution. Hindi po! Det är ingen fucking Eh, ano? pollution här. Magsabi ka para alam namin kung ano ang gagawin natin dyan! Det är ju så här klart. Nanatili akong tahimik at nakayuko. Bara skandal. Di ko talaga maamin kay tatay ang lahat ng mga detalye tungkol sa nangyari sa akin. Tinanggap ko lahat ng masasakit na salita. Alam ko, deserve ko naman lahat ng yon. Ang laki pa naman ang inaasahan ko sa iyo, Evelyn. Pinag-aral kita para magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Ginawa ko ang lahat upang hindi ka matulad sa amin ng iyong nanay. Pero anong ginawa mo? 19 anyos ka pa lang, nagpabuntis ka na! Ni hindi mo pa natatapos ang kolehiyo! Zoomer ner da. Hva ser du der? Tama na, Renato. Hindi na makakatulong sa sitwasyon ng ating anak ang panunumbat mo. Ayan! Kaya lumalaki matigas ang ulo kasi palaging ganyan eh. Binibaby mo! Pinagbibigyan mo palagi! O hindi kayo na mag-usap mag-ina. Umalis si tatay. Lumabas siya ng bahay at iniwan kaming dalawa ni nanay na umiiyak. Nang kami na lang dalawa ni nanay ay kinuha niya ang aking kamay at marahang hinaplos yun ng dahan-dahan. Sandali lang, ha? Tatawagin ko lang ang tatay mo. Pagbalik ko, kailangan ay makausap ka na ng matino. Huwag ka nang magsisinungaling sa amin ng tatay mo, anak. Alam mo, totoong nakakagalit ang nangyari sa iyo para sa kahit sino pang mga magulang. Pero sana, huwag mong alisin sa amin ang karapatang malaman ang buong katotohanan, anak. Magulang mo kami. Kami ang magiging kakampi mo sa bagong yugto na ito ng buhay mo. Build a raft contest. Opo, Nay. Sasabihin ko na po. Tumayo siya at tinawag ang aking ama. Kinalma ko ang aking sarili. Naghanda ako sa isang mas maramdamin pang pag-uusap. Bumukas ang pinto ng kusina at iniluwan yon ang madilim pa rin na mukha ni tatay. Umupo siya sa katapat kong upuan. Evelyn, gusto ko malaman, sino ang ama ng dinadala mo? Tay, pwede po bang wag na muna natin pag-usapan yan? Anak, hindi to basta-basta na bagay na pwedeng ipagpaliban. Sabi mo sa akin, sino ang lalaking yan? Kilala ko ba siya? Chatten, hva gjør dere våkne klokka 4:30? Hindi ko po alam kung paano ko sasabihin sa inyo, Tay. Pero, siya si Aga. Si Aga po. Aga, Bil! yung anak ni Don Skal vi Mateo. gjøre det? Hindi mo nabanggit na kasintahan mo pala yon. Hindi mo nga ipinakilala sa akin eh. Olabil. Hindi ko po siya boyfriend, Tay. Olabil. Hindi mo nobyo pero nabuntis ka. Anong nangyari, Evelyn? Aksidente lang po ang lahat, Tay. It's like, Aksidente? make your own Walang ganon. car. Lalo na't nabuntis ka. And then you ride Paano mo it sasabihin na down. aksidente yan? Hindi mo nga nobyo pero nagpagamit ka? So you have Ganyan ka na ba 4 kababa? wheels, and then you snickar it. Isang beses lang po yun at hindi ko po kagustuhan. Nu jag hänger upp tvn. Ang ibig mong sabihin, pinagsamantalahan ka ba niya? May ginawa ba siya sa'yo na labag sa kalooban mo? Men Hindi at po, Tay. vi kjører olabil Ay nako, Evelyn, naguguluhan na ako. Sabi mo sa akin ang totoo. Huwag ka nang maglihim, anak. Ano ba talaga nangyari? Saan kayo nagkamali? Bakit mo hinayaang mangyari ito? GG, steppe med Sara. Tay, hindi ko po alam kung paano nangyari ang lahat eh. Parang bigla na lang nawala ako sa sarili ko. Alam kong mali. Pero parang wala akong lakas para tumanggi. Mahalaga sa akin na maintindihan ko ang totoo. Hindi kita huhusgahan, anak. Kailangan lang natin malaman kung ano ang gagawin natin ngayon. Den der tenkte jeg for litt. Nakilala ko po si Aga doon sa sayawan nung fiesta. Sinayaw niya po ako nung gabing yun at nag-usap kami. Nung pauwi na po ako, tinambangan ako ng 5 lalaki na gustong gawan ako ng masama pero nilabanan po sila ni Aga at niligtas niya ako. Magmula po noon, naging malapit na kami sa isa't isa. Tay, nahulog ang loob ko sa kanya.
Ibigay ko pong sarili ko sa kanya ng minsan. Isang beses lang po yun. Hindi ko po alam na magbubunga ang kapusukan yun. Hindi na rin kasi kami ulit nagkita matapos na nangyari yun eh. Och så tog jag på och så ska jag köpa den. Och Kung ganun ay katawan mo lang talaga ang ginusto ng lalaking yun. Dahil matapos niyang makuha ang lahat sa'yo, hindi na siya nagparamdam. Så här, Grimén tar den. Så här, det är fan. Tama po kayo, Nay. Nagkamali po ako. Akala ko pwede kami. Nasabi mo na ba sa kanya ang bagay na to? Anong plano niyong dalawa? Nang nalaman ko pong nagdadalang tao ako, nabuhayan ako ng loob. Akala ko po yun ang magiging dahilan para maging kami at mahalin niya ako. Pero nagkamali ako. Sinabi niya na wala siyang balak na panagutan ng bata at wala daw siyang pakialam sa akin. Bahala daw ako sa buhay ko. Jag hatar att ta Ano? Sinabi niya yun? Jag syns det är lite Napatayo noon si tatay at nakita ko ang galit sa kanyang mukha. Kitang-kita ko ang paninikip ng kanyang dibdib, ang pamumula ng kanyang mga mata at ang mahigpit na pagkuyom ng kanyang mga kamao. Nag-iigting na rin ang kanyang mga panga dahil sa matinding galit. Ramdam ko ang matinding niyang galit na handang sumabog anumang oras. Tumayo siya na para bang nagpipigil ng emosyon, ngunit halata ang puot na gustong kumawala. Ang kanyang malalim na paghinga ay nagsasaad ng kanyang matinding pagkadismaya at galit, at alam kong may mga salitang nais niyang bitiwan, pero pinipigilan niya lang ang sarili. Magpakahinahon ka, Renato. Baka ikaw naman ang atakihin sa puso. Umupo ka at Walang yang lalaki yun. Ang anak ko pa talaga ang lalapastanganin niya. Magbabayad siya. Alltså jag visste ju inte vad det kostade. Ano pong gagawin niyo, tay? Och så kommer priset. Wala ka nang pakialam doon. Pero dahil may kasalanan ka rin, nararapat kang parusahan. Pupunta tayo sa albularyo upang ipalaglag ang dinadala mo. Napakabata mo pa para magbuntis. Fan vad snygg Tay, wag po. Ayoko po magpalaglag. Walang kasalanan ng batang to. Ayoko kainin ako ng konsensya ko. Ayoko mawala sa akin ang batang to, tay. Hindi ko po kakayanin. Tay, maawa ka po. Ano na lang ang sasabihin ng mga kapitbahay natin na nagpuntis ka ng walang ama? Na disgrasyada kang babae? Hindi kita pinag-aral para lang maging usapan ng mga tao. Tay, nakikiusap po ako. Huwag niyo naman po ipalaglag ang dinadala ko. Bukas, kakausapin ko po ulit si Aga. Kumbinsihin ko po siyang palagutan ng bata para hindi po malagay sa kahihiyan ng pamilya natin. Biglang nanahimik si tatay. Tinitigan niya ako, mata sa mata. Tila sinusuri ang aking kaluluwa kung talagang seryoso ba ako sa aking mga sinasabi. Ang kanyang tahimik na pagtingin ay parang mabigat na parusa na nagdudulot ng pangamba at kaba sa akin. Ilang segundo lang ang lumipas, ngunit pakiramdam ko'y isang siglo ang lumipas sa pagitan namin. Hindi ko alam kung anong iniisip niya. Kung galit, awa, o pagkadismaya ang nangingibabaw. Pero ramdam ko ang bigat ng kanyang paghatol. Siguraduhin mo lang, Evelyn. Dahil ayokong maging usap-usapan ng mga kapitbahay at lalong ayokong mapahiya. Pagkatapos niyang sabihin yon, dumiretso na si tatay sa kanilang kwarto. Naiwan kami ni nanay sa hapagkainan, tahimik na tinatapos ang aming pagkain. Alam kong nag-aalala rin siya, pero wala siyang sinabing kahit ano. Nang matapos kaming kumain, sinabihan niya akong magpahinga na lang muna. Kinabukasan, maaga akong pumunta sa bahay ni na Aga at nagtanong-tanong tungkol sa kanya. Wala siya roon, pero may nagsabi sa akin na nasa koprahan daw siya kasama ang kanyang mga kaibigan.
Agad akong nagtungo sa koprahan kahit na malayo ito mula sa kanilang bahay. Alam kong kailangan kong magtiis sa paglalakad dahil kailangan ko talagang makausap si Aga. Pagdating ko doon, nakita kong nagiinuman lang sila ng kanyang mga barkada kasama ang ilang kababaihan mula sa aming baryo. Kahit alam kong lasing na siya, agad ko siyang pinuntahan. Aga, pwede ba kitang makausap? Tayong dalawa lang, please. Bakit hindi mo na lang sabihin dito? Tinatamad akong tumayo eh. Aga, importante kasi ang sasabihin ko. Kung importante talaga, bakit hindi mo na lang sabihin dito? Gusto ko sana tayong dalawa lang para makapag-usap tayo ng maayos. Wala akong pakialam. Sabihin mo na. Nagulat ako dahil yun ang unang beses na sinigawan niya ako. Nawala ang lahat ng lakas ko sa katawan at nanlambot ako. Pero kailangan ko siyang kumbinsihin upang panagutan ang dinadala ko. Alam na ng pamilya ko na buntis ako. At alam na rin nilang ikaw ang ama. O ano ngayon? Gusto nilang panagutan mo ko. Kung hindi, ipapalaglag nila ang anak mo na dinadala ko. Eh ano naman ang pakialam ko kung ipalaglag mo yan? Hindi ba sinabi ko na sa'yo na hindi ko pananagutan yan? Bakit ba ang kulit-kulit mo? Aga, maawa ka naman sa amin ang magiging anak mo. At isa pa, mahal kita, kaya sana panagutan mo to. Ang mga salita ko'y puno ng pakiusap kay Aga, pero parang bingi siya. Alam kong wala na akong ibang masasandalan kundi ang pagmamahal ko para sa kanya, pero nararamdaman kong unti-unti nang nawawala ng saysay ang lahat. Napatayo noon si Aga at biglang nagbago ang kanyang itsura. May halong galit at panghahamak sa kanyang mga mata. Anong mahal? Hoy, para lang malaman mo, hindi kita minahal. Natukso lang ako sa'yo. At ngayon, pipikutin mo pa ako? Baka gusto mo lang ng isa pa eh. Kinansyawan si Aga ng kanyang mga kainuman na nagsabing gusto ko lang daw maulit kaya ko siya kinukulit. Nagtawanan pa sila noon, parang wala silang pakialam sa sakit na nararamdaman ko. Napatingin ako sa kanila at saka ko sila namukhaan. Sila yung mga lalaking humarang sa akin noong gabi ng sayawan, ang mga lalaking binugbog ni Aga para iligtas ako. Napagtanto kong pinlano lang pala ni Aga ang lahat para mapalapit sa akin. Kasama silang lahat. Sa plano nagawan ako ng masama. Doon na ako lalong naiyak. Sige pare, pagbibigyan ko na to. Kayo na ang bahala sa labas ng kubo ah. Pagkatapos niyang sabihin yon ay pwersahan niya akong hinila papasok sa kubo. Nagtatawanan ng mga lalaking kasama niya. Parang gusto nila ang mga binabalak ni Aga. Nagpumiglas ako mula sa pagkakahawak sa akin ni Aga. Ano ka ba, Aga? Buntis ako! Hindi ba't ito naman ang gusto mo, ha? Maawa ka, Aga. Nakikiusap ako. Hindi na ako babalik dito. Hindi na kita guguluhin. Basta huwag mo lang ituloy ang binabalak mo. Nagpunta ka dito kasi alam mo na namimiss mo ko. Halika at paliligayahin kita, ha? Wag! Nakikiusap ako! Biniwan mo ako! Hayop ka, Aga! Wag! Nagmamakaawa na ako noon, pero masyado nang naimpluwensyahan ng alak ang pag-iisip ni Aga. Samahan pa ng kansyaw ng kanyang barkada. Sa araw na yon, buong lakas niya akong nilapastangan. Hindi ko man lang naipagtanggol ang aking sarili. Ang bawat sandali ay puno ng takot at puot. Pero wala akong magawa kundi ang magtiis sa sakit at kahihiyan. Alam kong mula sa araw na yon, hindi na magiging pareho ang buhay ko. Gabi na nang magpasya akong umuwi, pero hindi ako pinayagang umuwi ni Aga. Pinilit niya akong ikulong sa kubo ng kanilang koprahan. Nakalabas lang ako nang makatulog siya sa sobrang kalasingan at doon ako nakatakas. Para akong basang sisiw habang umiiyak pa uwi ng bahay. Nang malapit na ako,
Nakita ko ni tatay at sinalubong. Bakas ang pagkabahala sa kanyang mukha. Hindi ako makapagsalita nun. Sa halip, niyakap ko siya ng mahigpit at doon ko na naibuhos ang lahat ng aking luha. Anong nangyari? Bakit ganyan na itsura mo? Anong ginawa ng hayop na yon? Pero hindi pa ako makapagsalita para magpaliwanag. Patuloy lang akong umiiyak. Wala na akong ibang nagawa kundi umiyak sa bisig ng tatay ko. Pakiramdam ko'y nawalan ako ng lahat ng lakas. Inakay na lang ako ni tatay papasok sa aming bahay. Nakahanda na ang hapunan pero wala na akong ganang kumain. Tahimik na lang akong pinagmamasdan ni tatay. Halata ang kanyang pagkabalisa. Pero hindi na niya ako kinulit. Hinayaan na lang niya akong makapagpahinga. Nakatulugan ko na lang ang pag-iyak kahit walang laman ang aking sikmura. Hindi ako nakapaghapunan, pero parang wala na yung halaga. Wala na akong nararamdamang gutom kundi sakit at pagod sa lahat ng nangyari. Kinabukasan, maaga akong pinuntahan ng aking mga magulang sa aking kwarto. Anak, bumangon ka na. Mag-almusal na tayo. Tahimik akong sumunod at bumaba sa kusina. Habang kumakain ako, ramdam ko ang kanilang mga mata na nagmamasid sa akin. Pero hindi muna nila ako ginulo. Tahimik silang naghintay na matapos ako bago magsalita. Pagkatapos ng almusal, hindi na nakapigil pa si tatay. Evelyn, ano ba nangyari kagabi? Bakit ka ginabi na uwi? Bahagya akong natahimik at nag-isip ng paraan kung paano sisimulan ang kwento. Sa tuwing naiisip ko kasi ang nangyari kahapon, bumabalik sa akin ang sakit at hindi ko maiwasang lumuha. Hinugot ko ang malalim na hininga at sinubukang pigilan ang panginginig ng aking boses. Tumahan ka na at sabihin mo sa amin kung ano nangyari. Para sa ikapapanatag nating lahat. Tay, Nay, may nangyari po kasi kagabi. Si Aga. Nilabas tangal po ko ni Aga. Diyos ko, ang anak ko. Nagpuntahan ko po siya kahapon at sabihin sa kanya na palagutan ako. Pinagtawanan niya lamang po ako. Mga lasing po sila at sinabi niya hindi niya magagawang palagutan ang nangyari sa amin at ang aking anak. Ang sabi pa po niya, kaya ako pumunta doon dahil gusto ko pa daw pong umisa sa kanya. Inay, yung mga lalaki na humarang sa akin sa pista, mga kaibigan po niya. Magkakaibigan sila. Pinagkaisahan nila ako. Mga walang iya sila. Mga demonyo sila. Ayop na lalaking yan! Mapapatay ko siya! Demonyo siya! Renato, huminahon ka muna. Ginawa ko na po ang lahat. Nagmakaawa ko sa kanya para palagutan niya ako, pero yun po na pala ako. Binaboy niya ako. Binaboy niya ang pagkababae ko, tay. Dinala ako ni Aga sa kubo sa kanilang kuprahan. At doon niya ako pinagsamantalahan habang pinapanood ng mga kaibigan niya. Punyet ang Aga yan! Hindi ko mapapalampas to! Kailangan niyang pagbayaran ang ginawa niya! Renato, huwag mo nang ituloy yan. Delikado yan. Bitiwan mo yung itak. Alam mo namang malaking pamilyang babanggain mo. Baka mapahamak ka lang. Pero anak natin to! Hindi pwedeng basta na lang ganon! Naiintindihan kita. Mali ang gagawin mo. Talo ka sa mga yun. Makapangyarihan sila kahit mapatay mo si Aga. Paano kung gaganti ang pamilya nila? Uubusin nila tayo, kaya please lang mag-isip ka muna. Wala akong pakialam. Importante ay may ganti ko ang anak ko. Huwag mo akong pigilan kung ayaw mong maski ikaw ay masaktan ka.
Nay, huwag na po kayong mag-away. Ayoko na po madagdagan pang problema. Tama na, wala nakikiusap ako. Niyakap ako ni nanay habang si tatay ay nagpipigil ng sarili. Alam kong puno siya ng galit, pero unti-unti siyang kumalma dahil kailangan naming mag-isip ng maayos sa sitwasyong yon. Ilang araw din akong hindi makausap ng maayos dahil sa ginawa sa akin ni Aga, kaya alalang-alala sa akin ang mga magulang ko. Si tatay din ay hindi makapagtrabaho ng maayos dahil iniisip pa rin niyang paghihiganti, kahit alam niyang kami ang kawawa sa bandang huli. Isang buwan ang nakalipas ay saka pa lang ako natauhan at natanggap ang nangyari sa akin. Kung hindi kasi ako babangon ay walang mangyayari at baka madamay pa ang batang dinadala ko. Kahit gaano pa kasama ang kanyang ama ay wala naman siyang kinalaman doon. Hindi na rin itinuloy ni tatay ang sinabi niyang ipapalaglag ang bata dahil likas naman talagang mabait si tatay. At naging magagalitin lang siya nang may nangyari sa akin. Naalimpungatan ako isang gabi dahil naramdaman kong puno na ang aking pantog. Agad naman akong bumangon upang pumunta sa aming palikuran. Madilim yun pero hindi ko alintana dahil nasanay na ako sa dilim at malinaw naman ang aking mga mata. Matapos kong magbawas ay nakita ko ang kaunting ilaw na nagmumula sa silid na pinagbabawal ni tatay. May silid kasi sa bahay na bawal kong pasukin mula pa noong ako ay bata at hanggang ngayon ay nahihiwagaan pa rin ako kung ano ang laman nun. Nakita kong bahagya itong nakabukas kaya may nakalabas na kaunting liwanag. Dahil sa lakas ng aking kuryosidad ay naisipan kong sumilip dito pero hindi ko inaasahan ang aking nakita. Nagulat ako dahil sa ginagawa ni tatay. Nakaupo siya sa gitna ng mga nakatirik na mga kandilang itim at hawak-hawak niya ang isang bungo ng tao. Nanatili pa ako saglit upang malaman ang kanyang ginagawa. Dahil sa katahimikan ng paligid, ay dinig na dinig kong umuusal siya ng dasal gamit ang salitang hindi ko maintindihan. Pagkatapos ay pinatakan pa niya ng sariling dugo ang pungo ng tao na kanina pa niya hinahawakan. Kakaiba rin ang itsura ni tatay habang ginagawa niya yon. Parang hindi siya tao. Ang talim ng kanyang mga tingin at ang bigat pa ng boses na tila ba nanggagaling pa sa kailaliman ng lupa. Takot na takot ako na baka mahuli niya kaya agad akong umalis at bumalik sa aking silid. Kinabukasan paggising ko ay nakita ko si tatay. Normal ang kanyang itsura, malayong malayo sa naging anyo niya kagabi. Nakangiti ito at tinawag ako para sumabay sa kanyang pagkain ng agahan. Kumusta naman ang pakiramdam mo? Hindi ka na ba nilalagnat tuwing umaga? Hindi na po, tay. Tapos na siguro ang paglilihi ko. Mabuti naman kung ganon. Pero huwag ka muna maglalalabas ha. Baka makita ka ng kapitbahay at kung ano-ano pa ang sabihin. Bakit po, tay? Alam mo naman ng mga tao kung ano-ano ang nakikita. Baka mapansin nila ang tiyan mo at kumalat pa sa buong baryo ang pagbubuntis mo. Hindi pa naman po malaki ang tiyan ko. Normal pa naman ang itsura nito. Huwag ka nang matigas ang ulo. Kahit maliit pa yan, mapapansin pa rin yan ng mga tao. Kaya di ba makinig ka na lang sa akin? O siya, aalis na ako. Hinihintay na ako sa trabaho. Mag-iingat po kayo, tay. Pagkaalis ni tatay ay hinarap ko naman ang aking ina. Nag-usap kami ng masinsinan. Alam kong may alam siya sa lihim ni tatay. Nay, para saan po ba yung pinagbabawal na silid sa bahay natin? Bakit mo naman gustong malaman? Hindi ko po kasi alam kung nanaginip lang ako kagabi o totoo yung nakita ko eh. Ano bang nakita mo? Nakita ko po si tatay kagabi. Ibang itsura niya eh. Nakaupo siya sa gitna ng mga nakatirik na kandilang kulay itim tapos
Parang may dinadasal habang pinapatakan ng dugo yung hawak niyang bungo ng tao. Jag måste fixa en Ay, nananaginip ka ng anak. Kung ano-ano kasing iniisip mo, kaya kung ano-ano rin ang napapanaginipan mo. sånt där kunde vara Ganun po ba? Sige, hindi na po ako mag-iisip ng kung ano-ano po. Pero kahit anong paliwanag ni nanay, hindi maalis ang pagdududa sa isip ko. Para bang may tinatago silang dalawa sa akin at gusto kong malaman kung ano yon. Hindi na ako mapakali sa kakaisip sa nangyari kagabi, kaya nagdesisyon akong alamin ang katotohanan. Kinagabihan, nagpasya akong gumising ng 10 oras ng gabi upang tiyakin kung may tinatago ba talaga sa akin sina nanay at tatay o kung panaginip lang ang lahat. Bumangon ako ng tahimik at kunwaring nagpunta sa palikuran. Sumilip-silip ako. Tinitingnan kung nakabukas ba ang pinto ng ipinagbabawal na silid. Pero wala akong nakitang bakas na nabuksan yun. Maya-maya pa nang wala akong napatunayan, pinili ko na lang bumalik sa aking kwarto. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, nasa lubog ko si tatay sa madilim na pasilyo. Evelyn, gabi na. Bakit gising ka pa? Nagbanyo lang po ako, tay. Kayo po, bakit gising pa kayo? Magbabanyo rin. Matapos niyang magsalita ay nagdire-diretso naman siya sa banyo. Nabuhayan ako ng loob noon upang mapuna ng aking kuryosidad. Naghanap ako ng pagtataguan upang malaman kung saan didiretso si tatay pagkatapos niyang magbanyo. Lumayo ako ng kaunti upang hindi niya ako mahalata, pagkatapos ay sumuot ako sa ilalim ng mesa upang hindi niya ako makita. Ilang sandali lang ang lumipas ay lumabas na si tatay sa banyo. Nagdire-diretso siya sa paglalakad at nakita kong dinaanan lang niya ang pinagbabawal na silid at pagkatapos ay dumiretso na sa silid nilang dalawa ni nanay. Naghintay pa ako ng ilang saglit dahil baka bumalik pa siya. Pero inabutan na ako ng antok, kaya minabuti ko na lang na bumalik sa aking silid at napatunayan kong panaginip nga lang ang lahat ng nakita ko. Tanghali ay nakaramdam ako ng pagkainip. Lumabas ako ng bahay kahit naging kabilin-bilinan ng dalawa na wag akong lalabas. Bumili ako ng candy at ilang piraso ng chichirya sa tindahan. Doon ay naabutan kong nagchichismisa ng tindera at dalawa pa naming kapitbahay. Naging interesado ko sa kanilang pag-uusap dahil ang kanilang pinagkukwentuhan ay si Aga. Balita na hindi na raw naglalabas pa ang lalaki. May sakit daw ito at ilang beses nang itinakbo sa ospital pero walang makitang sakit. Ilang albularyo na rin ang nakikitang kasama ni Don Mateo na dinadala sa bahay nito, pero balita pa rin na lumalala ang sakit ng binata. Kinagabihan sa harap ng kainan ay hindi ko napigilang ikwento sa kanila ang chismis. Lumabas ka ng bahay? Bumili lang naman po ako ng candy. Huwag mo nang uulitin yan, ha? Kung ayaw mo magkaroon tayo ng problema, umayos ka. Sumunod ka sa mga sinasabi namin sa iyo ng nanay mo. Pasensya na po, tay. Hindi na po mauulit. Yung tungkol sa sinasabi mo kanina, alam mo, narinig ko rin yan eh. May nangyayari nga daw dun sa Aga na yun. Talaga ba, Nay? Kumpirmado talaga na may sakit ang lalaking yun? Mabuti nga sa kanya. Karma yun, sigurado ko. Tigilan mo yan, anak. Hindi magandang natutuwa ka sa masasamang sinasapit ng iba. Kaya mo ng anak mo. Natutuwa lang siya dahil kinarma ang walang yang yun. Natuwa talaga ako, tay. Dahil kahit na wala akong ginagawa, may iba namang gumanti para sa akin. Sino kayang gumawa sa kanya nun? Baka may ginawan din siya ng masama. At dahil hindi na rin sila makaganti, pinabarang na lang siya o pinakulam. Kung sino man ang gumawa doon at hindi na nakatiis na karma magtrabaho, kaya sila na mismo kumilos. Matapos kaming maghapunan, dumiretso na ako sa aking silid upang makapagpahinga.
Malalim na ang gabi nang muling maalimpungatan ako dahil sa ingay mula sa kabilang kwarto. Hindi ko yun maintindihan kaya lumabas ako sa aking silid at napag-alaman kong mula sa silid ng aking mga magulang ang ingay. Lumapit ako upang mas marinig sila at doon ko narinig na nag-aaway pala sila. Bakit ako sinisisi mo wala naman akong kinalaman doon. Matagal ko nang itinigil ang ganyang gawain buhat ng pakasalan kita. At ayaw ko na rin ipamana pa sa anak natin at sa susunod pang henerasyon ng pamilyang ito. Kilala kita, Renato. Alam ko kapag nagsisinungaling ka, sinabi sa akin ni Evelyn ang nakita niya sa pinagbabawal na silid. Hindi nga ako nagsisinungaling. Maniwala ka sa akin. Asawa mo ko. Sinabi sa akin ng anak mo na nakita kanyang may kakaibang ginagawa sa silid na yon. Ano ngayon kung ako nga ang bumarang sa kanya? Nararapat naman talaga sa kanya yon dahil sa kawalang hiya ang ginawa niya kay Evelyn. Lalo akong nagulat sa aking narinig. Mambabarang pala si tatay. Siya ang bumarang kay Aga at ang nakita ko ng gabing yon ay ang paraan ni tatay sa pambabarang. Natakot ako kaya pumasok na lang ako sa aking silid at nag-isip ng kung ano-ano. Kaya pala hindi siya nagulat kaninang napag-usapan namin si Aga. Siya mismo ang may gawa nun. Nakatulugan ko na lang ang pag-iisip ng gabing yun at kinabukasan ay nagkunwari akong walang nalalaman. Baka kasi napahamak pa ako. Pero mula noon, palagi ko nang inaabangan si tatay tuwing gabi. Umaasang muli ko siyang makikita na pumasok sa ipinagbabawal na silid. At hindi nga nagtagal ay natsyempohan ko na siya na pumasok sa ipinagbabawal na silid. Palingalinga pa siya noon at sinisiguradong walang makakakita sa kanya. Ilang sandali pa ay pumasok na siya sa silid at isinarado ito. Nang makapasok na siya, ay lumabas na ako sa aking pinagtataguan at lumapit sa silid. Marahan kong binuksan dahil hindi naman nakakandado. Kaunti lang, yung sasapat ang mata ko upang makasilip. Doon ko nakita muli si tatay. Gumuguhit siya sa sahig gamit ang kanyang dugo. Pinagmamasdan ko lang siya noon hanggang sa pinaikutan na niya ng kandila ang kanyang ginuhit. Nang masindihan na niya ang mga kandila, ay pumosisyon na siya sa gitna. Hawak-hawak ang puno ng tao at isang garapon na naglalaman ng iba't ibang mga insekto. Nakita kong gumalaw ang kanyang bibig at narinig ko ang kakaiba ng dasal. Nang matapos yun, ay muli niyang pinatakan ng dugo ang bungo at binuksan na rin niya ang garapon. Muli siyang umusal ng dasal at nakita kong gumapang ang mga insekto patungo sa puno. Ilang minuto pa ang nagtagal ay natapos na sa kanyang ginagawa si tatay. Isa-isa namang pinatay ang mga kandila. Umalis na ako noon dahil baka mahuli pa niya ako at mapagalitan. Dahil sa mga nakita ko, ay sigurado na akong si tatay ang bumarang kay Aga. Natutuwa ako dahil ginagawa niya yon para sa akin, pero sa kabilang banda naman ay naaawa ako. Sobrang parusa na kasi ang natatanggap ni Aga at ang balita ko pa ay butot balat na lang ito. At tagtad pa ng mga sugat sa buong katawan na hindi naghihilom. Usap-usapan na rin sa aming baryo ang tungkol sa umaalingasaw na amoy na nanggagaling sa kanilang bahay. Hindi na raw nakatagal ang ilan sa kanilang mga katulong at isa-isa na silang nagsialisan. Kaya mismong si Don Mateo na lang daw ang nag-aasikaso kay Aga. Nang mabalitaan kong naghahanap si Don Mateo ng mga bagong katulong upang mag-alaga kay Aga, agad kong naisip na subukang pasukin ito. Hindi naman sa gusto kong alagaan si Aga, kundi naaawa ako at gusto kong malaman ang kalagayan niya. Ganito ang gawin mo, Ine. Linisan mo lang ang kanyang mga sugat dahil palaging bumabaho.
Kailangan mo rin banyusan palagi ng pinakuloang dahon ng bayabas. Yun lang ang gagawin mo. Isang oras lang at maaari ka nang umuwi. Paano naman po ang sweldo? Bibigyan kita ng 300 kapag uuwi ka na. Hindi ka na siguro lugi dyan dahil isang oras lang naman ang trabaho mo. Opo, sapat na po yun. Matapos kaming mag-usap ni Don Mateo sa bakuran, sinamahan na niya ako sa kanilang bahay. Sa labas pa lang, amoy na amoy ko na ang mabahong amoy. Para itong laman ng naaagnas na hayop na napabayaan sa daan. Dahil sa amoy ay naduduwal na ako. Eto, Ining, panyo. Ilagay mo sa iyong ilong para hindi mo maamoy. Ipinaliwanag ko na sa iyo kanina, kaya nagsialisa ng aming mga kasambahay. Tumango lang ako bilang tugon sa sinabi niya. Tinanggap ko ang panyo at itinali ito sa aking mukha upang matakpan ang aking ilong. Pero sa sobrang tapang ng amoy ay nalanghap ko pa rin ang baho. Nang makarating sa silid ni Aga ay mas lalong tumapang ang amoy, pero tiniis ko na lang. Pero hindi lang pala ang amoy ang nakakadiri, pati pala ang itsura ni Aga. Butot balat na rin kasi ito at pagkatapos ay napakarami pang sariwang sugat sa katawan na may tumutulong likido na kulay berde. Para itong nana pero mas nakakadiri ang itsura. Buhay pa siya pero ang katawan ay parang sa bangkay na, naaagnas na. Sinubukan ko ng banyusan ng katawan ni Aga. May nakahanda na rin pambanlaw sa kanya. Pero nang pupunasan ko nito ay bigla na lang nagsilabasan sa kanyang sugat ang iba't ibang insekto. Doon na ako napasigaw at napalabas ng kwarto. Nakasalubong ko naman si Don Mateo kasama ang isang lalaki na namumukhaan kong barkada ni Aga. Agad silang lumapit sa akin at nagmamadaling sumaknolo. Anong nangyari, Ining? Bakit ka nagsisigaw? Kasi po, may mga insektong lumalabas sa mga sugat niya. Tsaka, hindi ko na po kaya. Uuwi na po ako. Napatingin ako sa lalaki at nakita kong pinagmamasdan niya ako mula ulo hanggang paa. Pagkatapos noon, tumakbo na ako palabas ng kanilang bahay. Mukhang namukhaan pa ako ng lalaki kaya kinakailangan ko na umalis dahil iniisip kong baka mapahamak pa ako. Pag uwi ko, tinanong ako ni nanay kung saan ako nanggaling. Sinabi ko na nag-iikot lang ako, pero pinagalitan niya ako. Dapat daw ay hindi na ako naglalabas dahil lumalaki na ang aking tiyan. Tsak na mapapagalitan daw ako ni tatay kapag nalaman ng mga kapitbahay na buntis ako. Lumipas ang mga araw at naiisip ko pa rin ang itsura ni Aga. Nawala na ang galit ko sa kanya at napalitan na ng awa. Nakakaawa naman kasi talaga ang kalagayan niya. Buhay pa, pero inuuod na. Kung may lakas lang sana ako ng loob para pigilan si tatay, ginawa ko na. Pero natatakot din ako sa kanya kaya wala akong magawa. Kinagabihan, pagkatapos namin kumain, bigla kami nagkaroon ng bisita. Nang pagbuksan mo ni nanay, sinabi niyang kaming dalawa raw ni tatay ang hinahanap. Paglabas ko, nakita ko si Don Mateo kasama ang lalaking barkada ni Aga. Itinuro pa niya ako at sinabing ako raw ang babaeng inargrabyado at nabuntis ni Aga. Kinakabahan ako noon dahil baka kung anong gawin nila sa amin, pero nagbago ang pananaw ko nang manood si Don Mateo. Renato, nakikiusap ako sa iyo. Alam kong natihati ng iyong anak dahil sa ginawa ni Aga. Pero ako na ang humihingi ng tawad dahil sa kanyang kawalang hiyaan. Patawarin mo na sana siya at itigil na ang pambabarang sa kanya. Anong sinabi mo? Hindi kita maintindihan. Alam naman nating ikaw ang bumarang sa anak ko dahil sa ginawa niya sa iyong anak. Wala akong alam sa sinasabi mo. Ginawa niya na masama ang anak ko. Pero hindi ako gumanti dahil hawak niyo ang batas. Ipinapaubaya ko na lamang sa Diyos ang lahat. Pero wala akong kinalaman sa sinasabi mo. Hindi ako mambabarang. Huwag kang mambintang ng walang katibayan. Renato, marami akong koneksyon. Kaya nalaman kong mula ka sa angka ng mga mambabarang.
pakiusap. Kung pagagalingin mo ang anak ko, pagsasabihan ko siya na pakasalan ng anak mo para mailigtas siya sa kahihiyan. Hindi ko alam kung bakit ayaw mong maniwala. Pero wala talaga akong kinalaman sa karma ng anak mo. Kung ayaw mo silang makasal, bibigyan na lang kita ng parte ng kayamanan ko. Iligtas mo lang ang anak ko. Siya na lang ang nag-iisa kong pamilya. Kahit magkano pa ang gusto mo, ibibigay ko. Pera ba? Lupain? Negosyo? Sabihin mo lang. Kaya kong ibigay yon. Kahit pwesto pa sa gobyerno. Ilang beses ko mang uulitin sa iyo, Don Mateo. Wala akong kinalaman sa kung ano man ang nangyari sa anak mo. Tigilan mo na kami. Ikaw, Ineng, ano bang sadya mo nung mamasukan sa amin? Gusto mo bang masiguro na naparang nga si Aga? Gusto mong pagtawanan ng itsura niya para makaganti? Bakit hindi ka makasagot? Don Mateo, umalis na kayo dahil wala kayong mapapala sa amin. Wala akong kinalaman sa nangyari sa anak mo. Tumayo na noon si Don Mateo at nagbago ang aura ng kanyang mukha. Kung kanina'y nagmamakaawa, bigla na lang siyang naging matikas na siyang napatayo na parang galit na galit. Nanlilisik na ang kanyang mga mata. Hindi pa tayo tapos, Renato. Ibabalik ko sa iyo ang ginawa mo sa anak ko. Lintik lang ang walang bante. Matapos siyang magsalita, umalis na siya ng aming bahay. Kaya pumasok na rin kami sa loob ng bahay saka nagsara ng pintuan. Anong sinasabi na matandang yon? Namasukan ka raw sa kanila? Kasi po, nung nakaraan ay naghahanap sila ng katulong na maglilinis kay Aga. Nag-aalala lang po ako dahil sa mga nababalitaan ko kaya sinubukan ko pong mamasukan. Gusto ko lang po talaga makita ang itsura niya at sayang din po ang sweldo. Para sana may pandagdag ako sa gastusin ng anak ko. Kaso nga lang, natakot po ako nang makita kong nagsilabasan ng mga insekto sa kanyang sugat, tay. Kaya naman napatakbo ako sa labas at nakita po ako ng barkada ni Aga. Sa tingin ko siyang nagsabi kay Don Mateo tungkol sa ginawa ni Aga sa akin. Sinabi ko na sa'yo na huwag kang maglalabas. Ginawa mo pa rin. Tapos, pumunta ka pa talaga sa kanila. Napahabak patuloy tayo at napagkamalan pa akong mababarang. Napakatigas ng ulo mo. Hindi po ba? Anong ibig mo sabihin? Matagal ko na pong alam ang lahat. At narinig ko rin pong pagtatalo niyo ni nanay. Narinig ko mismo sa bibig niyo na ikaw ang nambarang kay Aga. Diba? Isa ka talagang mambabarang, tay? Hindi sila nagbibintang. Sadyang nalaman lang nilang totoo. Hindi na nakapagsalita noon si tatay, kaya naman umalis na ako at pumunta sa aking silid. Naiwan silang dalawa ni nanay sa kusina. Pagkalipas ng ilang araw, ay napabalita sa aming baryo na pumanaw na si Aga. Isang araw lang ang naging burol dahil labis na itong nangangamoy. At pumunta rin sa burol ang aking kaibigan na si Tanya. Binisita ako ni Tanya sa aming bahay para ibalita sa akin ang mga nasagap niyang impormasyon. Nag-usap kami sa loob ng bahay at palagi siyang napapatingin sa aking tiyan. Medyo halata na kasing lumalaki ito. Sinabi niya sa akin na narinig daw niyang nag-uusap si Don Mateo at ang isa niyang tauhan. Gusto raw nilang ligpitin ang ama ng nabuntis ni Aga. Pero kinakabahan raw siyang mangialam ang mga pulis. Halos maubos raw kasi ang kanyang mga salapi sa pagpapagamot kay Aga at wala na raw siyang maipambabayad sa mga ito pag nagkataon. Nagsuhesyon naman daw ang tauhan nito na ipatikim daw sa kanya ang sarili ng gamot. Nang tanungin daw ni Don Mateo ang ibig nitong sabihin ay sinabi nitong ipabahan na lang din daw nila para sa sakit na lang din daw mamatay. At para matikman din daw nito ang dinanas ni Aga. Sinabi naman daw ni Don Mateo na magandang plano raw yon kaya pagkalibing daw kay Aga ay agad itong aalis upang humanap ng magaling na magbabago. Kinabahan ako sa mga ikinuwento sa akin ni Tanya dahil nasa peligro ang buhay ni tatay.
Napansin ni Tanya na hindi na ako mapakali ng mga sandaling yun. Kaya naman, agad na niyang sinabi ang kanina pa niya gustong sabihin. Tinanong niya kung ako ba ang tinutukoy nilang nabuntis ni Aga. Hindi na ako makakapagsinungaling noon dahil halatado na ang aking tiyan. Kaya inamin ko na sa kanya ang lahat. Naawa sa akin si Tanya at saka niya ako niyakap. Bakit hindi ko raw sinabi agad sa kanya? Idinahilan ko na lang ang sinabi sa akin ni tatay na huwag ko raw ipapaalam kahit na kanino. Makalipas ang ilang oras naming pag-uusap ay umuwi na si Tanya. Sinabihan niya akong mag-iingat at balaan ko raw si tatay dahil nasa panganib ang kanyang buhay. Nagpasalamat naman ako dahil sa ibinigay niyang impormasyon. Ang gusto niya lang talaga ay i-chismis sa akin ang mga narinig niya pero hindi niya inakalang nakatulong pa siya sa amin. Pagkaalis niya, kaagad ko namang ikinuwento kay tatay ang sinabing balita ng kaibigan ko. Tay, may nalaman po ako kay Tanya. Narinig daw po niya kasi ang pag-uusap ni na Don Mateo at isa niyang tauhan. Nagbabalak po silang gumanti sa inyo. Ano siya gaganti? Wala na siyang mga tauhan. Yun nga po. At nabalitaan ko rin pong halos maubos ng kanyang pera sa pagpapagamot kay Aga. Kaya naman, wala na rin po siyang maipambabayad sa mga pulis kung sakaling makagawa siya ng gulo. Pero, binabalak daw po na ipabarang kayo sa ibang lugar, Tay. Huwag mo akong alalahanin. Malakas ako. Walang sino man ang makakapambarang sa akin dahil mararamdaman ko yung kaagad at pakukontra. Hindi na ako nagsalita noon at nanahimik na lang. Wala naman akong alam sa pambabarang kaya nagtiwala na lang ako kay tatay na kaya niyang labanan ang kakalaban sa kanya. Naniwala ako kay tatay na malakas siya kasi wala nga naman pala siya sa angkan ng mambabarang. Nang mailibing na si Aga ay agad namang napabalitang umalis ng bahay si Don Mateo. Kinabahan ako dahil baka nakahanap nga siya ng mas matinding mambabarang kesa kay tatay. Kahit kasi sinabi ni tatay na kaya niya ang kanyang sarili, ay nag-aalala pa rin ako para sa kanya. Ilang araw din akong naging balisa, kahit na alam kong nag-aalala lang ako para sa wala. Pero isang araw, ay bigla na lang nahimatay sa bakuran si tatay habang nagsisibak ng kahoy. Agad ko siyang pinuntahan noon at nagulat ako dahil nagdurugo ang kanyang ilong. Nay, dalihan niyo po! Si tatay nahimatay! Nay! Ilang sandali lang ay dumating na si nanay at sabay naming inakay si tatay papasok ng bahay. Ihiniga namin siya sa kanilang silid at sinubukan ng pag-ayos ng pagdurugo ng kanyang ilong. Renato, anong nangyari sa'yo? Bakit ka nahimatay? Wala yun. May nadubok lang sa akin. Pero hindi siya nagtagumpay. Ano pong nanubok? Sinubukan akong barangin na kung sino man, pero hindi niya kinaya. Mas malakas kasi ako sa kanya. Pero bakit po kayo hinimatay at nagdurugo pa ang ilong? Nilabanan ko kasi ang nambarang sa akin gamit ang aking isipan. Pagkatapos ng insidente niyon, bumalik si tatay sa kanyang pagsisibak ng kahoy. Lumipas pa ang ilang araw, ay nanatiling malusog si tatay. Naulit pa ang mga pangyayari noon pero lagi niyang sinasabi na nagtagumpay siya. Hindi ko alam kung paano niya nga ba nilalabanan ang mga nambabarang sa kanya. Hanggang isang araw ay napansin ko ang mga latay ng latigo sa kanyang likod. Naghubad kasi ng pang-itaas na damit ang tatay ko ng sandali nun. Ang mga sugat at latay ay mukhang sariwa pa dahil pulang-pula ang mga yun. Anong nangyari dyan sa likod mo, tay? Bakit? Ano bang meron sa likod ko? Para kasing nilatay eh. Ang daming mga sugat tapos may mga bukol-bukol din na maliliit. Ano? Sigurado ka ba? Opo, tay. Tingnan niyo sa salamin. Pagkatapos ng sinabi ko ay agad na tumakbo si tatay patungo sa kanilang silid. Maya-maya, narinig ko ang usapan nila ni nanay. Ano yan, Renato? Bakit ka may mga sugat?
Wala ito. Wala kayong dapat na alalahanin. Ano walang dapat alalahanin? Nakikita mo ba yung mga sugat at latay mo sa likod? Parang ba yan, ha? O kulang? Ginagulpihan ka na ba? Gusto na! Hindi makakatulong ang pag-aalala ninyo. Dumito na lamang kayo ng anak mo at kailangan kong kontrahin ang sumpang ito. Mabilis na naglakad si tatay at nakita kong pumasok siya sa ipinagbabawal niyang silid. Sinundan ko siya at bala kong panoorin ang kanyang gagawin. Nagalit si tatay nang makita kong nakatambay sa pintuan ng silid na yun. Hindi na palihim ang mga kilos niya. Lantaran na ang pagpasok niya doon dahil alam niyang kailangan niyang labanan ang anumang mangbarang sa kanya. Ano ginagawa mo dito? Lumabas ka ng silid ko. Lumabas ka ng silid na ito, Evelyn. Ngayon na! Ay, pero gusto ko tang tulungan, tay. Hindi pwede! Ayoko matutunan mong magbarang. Tama na sa akin na magtapos ang sumpang ito, anak. Kaya lumabas ka na! Iusap! Nakita ko ang pag-aalala sa mga mata ni tatay habang siya ay pumasok sa silid. Ang boses niyang puno ng galit ay nagpapakita ng pagnanais na itago ang kanyang ginagawa. Kahit na gusto kong tumulong, natatakot akong labagin ang utos niya at malaman ang lihim niya. Kaya tumasa ko. Umupo sa labas. Nakakakilabot ang mga orasyong sinasambit niya. Matagal, nakakainit, pero hindi ako umalis sa kinaroroonan ko. Gayon din ang ina. Lumapit siya sa akin at nagyakapan kaming dalawa. Makalipas ang ilang minuto ay biglang tumahimik sa loob ng silid. Hinayaan lang namin yun ang una pero nang tumagal ay nangamba na kami nanay. Dahil sa aming pag-aalala ay binuksan na namin ang pinagbabawal na silid. Patay na noon ang mga itim na kandila habang si tatay naman ay nakahandusay sa sahig. Agad namin siyang inakay at dinala sa kanilang higaan. Napakataas ng kanyang lagnat kaya kumuha ako ng malinis na bimpo para lagyan ng tubig at itinapal sa kanyang noo. May mga bakas din ng dugo sa kanyang ilong at hula namin ay kanina pa yung tumigil sa pagdurugo. Sa palagay mo, ayos lang bang tatay mo? Kinakabahan ako, anak. Ayos lang naman po na yung tubok ng puso niya. Parang natutulog lang po siya. Mabuti pa, hayaan na natin siya makapagpahinga na muna. Diyos ko, sana'y maging maayos lang siya. Kung may mangyaring masama sa kanya, anak, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Huwag po kayo mag-alala. Kaya po ito ni tatay, magtiwala tayo sa kanya. Inaya ko na lamang si nanay na magpahinga na at ako na ang nagbantay kay tatay sa buong magdamag. Kinabukasan na nang magising si tatay. Hindi namin inaasahan na pagising namin ay makikita namin kinubuan pa ng maraming bukol ang katawan niya. Tay, ano pong nangyari sa inyo? Nasalisyan ako. Ni hindi ko man lang naramdaman na binagbarang na pala ako. Paano na po kayo niyan, tay? Malalabanan niyo pa po ba? Sinubukan ko kahapon pero naubos ang lakas ko. Ano na pong mangyayari sa inyo? Ano pong gagawin natin, tay? Natatakot po ako. Baka mapahama kayo. Susubukan ko pa rin labanan ang may gawa nito sa akin. At hindi ako titigil hanggat hindi nawawala sa akin ang sumpa niya. Huwag ka mag-alala, anak. Kayang-kaya ito ng tatay. Malakas ang tatay mo. Hindi ka dapat malungkot. At ganoon nga ang ginawa ni tatay. Araw-araw siyang nag-oorasyon sa ipinagbabawal na silid para kontrahin ang kung sino mang bumarang sa kanya. Pero siya ay nabigo. Lalo pang lumala ang kanyang kalagayan. Mas malala pa sa nangyari kay Aga. Araw-araw na kasing may lumalabas na mga insekto sa kanyang katawan at ang mga insektong ito ay kumakain ng laman ng tao at pinagpipiestahan nila si tatay. Ang mga mumunting bukol naman niya sa katawan ay unti-unting bumuka at mga uod naman ang nagsilabasan doon. Iba na rin ang amoy ng kanilang silid pero nagawa pa akong orasyonan ni tatay upang di ko yung maamoy bago siya maratay. Parang bangkay na rin ang kalagayan ni tatay. Butot balat na ang dating matipunong katawan niya.
Pero ang balat ay grabe pa sa pagkakaagnas dahil hawakan mo lang ito ay kusang nanghihiwalay sa manipis na laman. Akala ko ay yun ang pinakamatinding pagsubok para sa amin. Hindi pa pala. Dahil tinamaan din ang kaparehong sakit si nanay. Halos hindi ko na alam ang gagawin dahil pareho na silang inaalagaan ko. Halos maubos din ang kanilang ipon para sa mga gastusin. En av platserna är det. Hindi na kasi makapagtrabaho si tatay, kaya hirap na ako. Hindi ko alam kung saan kukuha ng panggastos. Hindi naman ako makapagtrabaho dahil sa pagbubuntis ko. Inaalala ko rin kung paano na lang kung manganak na ako. Ang dami kong alalahanin kaya bakas na sa aking katawan ang pangangayayat. Dahil sa labis na pag-iisip at pagpupuyat ay hindi ko na malalang naaapektuhan na pala ang dinadala kong sanggol. Anak, bakit parang namumutla ka? Ayos ka lang ba? Opo, Nay, ayos lang po ako. Medyo nararamdaman ko lang na sumasakit ang puso ko at saka Folk sticker alltså. bakit ka natikilan, anak? Anong nangyayari? Ay, masakit po ang tiyan ko. Det var goda Simon. Nayaman ako po. Anong nangyayari? Bakit ako tinutugo? Kailangan mong matingnan ng doktor. Diyos ko, sinong tutulog sa'yo? Parehas kami mahina ng tatay mo. Gå säkert upp en av Ang sakit, Nay! Anong nangyayari sa anak ko? Tulungan niyo ako! Nay! Nay! Ay ko po! Tulong! Tulungan niyo kami! Mahina, pero sapat naman ang lakas ng sigaw namin para marinig sana kami ng aming mga kapitbahay. Pero naging bingi sila sa mga sigaw na yun at sa paghingi namin ng tulong. Pinandidirihan na rin kasi nila ang pamilya namin at hindi nalingid sa kanila ang ginawang pambabarang ni tatay kay Aga. Gayon din ang aking kalagayan. Naging pulutan ako sa bawat umpukan ng mga tao. Sinubukan kong lumabas ng bahay para humingi ng tulong pero nakatingin lang sila sa akin. Naglakad ako ng naglakad hanggang sa naramdaman kong parang nanghina ang aking tuhod at napasablak sa kalsada. Biglang nandiyaw ang aking paningin. Hindi ko na alam kung anong sumunod na nangyari. Madaling araw na nang magising ako. Maliit na ang aking tiyan. Ramdam kong wala na yung laman. Nasa isang bahay ako. Hindi ko alam kung kanino yun. Maya-maya ay lumapit sa akin ang isang matandang babae. Sinabi niya nakita niya ako sa gilid ng kalsada at walang malay. Aldrig att någon säger Pinulsuhan niya ako at doon niya nalaman kung ano ang kalagayan ko. Dali-dali niya akong inuwi at nilunasan. Isa siyang manggagang. Mabuti na lang daw at naagapan niya ako bago pa ako matuluyan. Pero hindi na raw niya naisalba ang buhay ng aking ina. Ibinigay niya sa akin ng isang galpon kung saan ay naroon ang kawawa kong anak. Nangilid ang mga luha ko habang ako naguguluhan at nanginginig sa maghahalong galit at awa sa sarili. Wala naman ako masisi sa mga nangyayari. Hindi na ako makapag-isip ng tama kaya umiyak na lamang ako. Mera barbariskt. Anong nangyayari sa akin? Det är begränsat. Bakit po nangyayari ito? Anong dapat kong gawin? Nagtangka akong tumayo pero nanginginig ang aking mga tuhod. Masakit ang bawat parte ng aking katawan. Hindi ko kayang tumayo. Napakasakit ng nangyari. Hindi ko matanggap na sa isang iglap ay naglaho ang lahat. Ang pangarap ko at ang pangarap ko sa aking anak. Sinusubukan kong kumuha ng lakas mula sa mga natirang piraso ng sarili ko ngunit parang ang aking katawan ay naging isang malamig na nilalang na walang lakas. Sinabihan ako ng matanda na huwag puwersahin ang aking sarili. Baka raw lalo ako manghina. Kailangan ko raw magpalakas. Awang-awa sa akin ang manggagamot.
Hva da? Inalagaan niya ako sa loob ng halos 2 araw. Pinakain hanggang sa bumalik ang lakas. Hindi niya rin pinabayaan ang aking mga magulang matapos kong ikwento sa kanya ang kalagayan nila. Pinapuntahan niya ang mga magulang ko para gamutin Jeg vet ikke. at bigyan ng pagkain. Sinabi rin niya na nagpapagaling pa ako kaya hindi na sila gaanong nag-alala. Pagkalipas ng 5 araw ay nakaramdam ako na maayos na ang aking pakiramdam. Sapat na ang lakas ko para makauwi sa aming bahay. Kumusta na po kayo, Nay? Tatay, nandito na po ako. Ikke sant? Nå Pero er hindi na makasagot noon ang aking mga magulang dahil sa labis na panghihina. igjen. Napaiyak ako at sa mga oras na yon ay parang naisip ko ng sumuko. Da blir det ræv. Napakasakit na makitang ganoon ang kalagayan ng aking Det mga går så magulang. opp og ned. Doon ko nalaman na hindi pala nagawang gamutin ng manggagamot ang sakit nila En blanding. dahil malakas ang mambabarang na gumagawa nun sa kanila. En blanding av ting. Og tang. Kasalanan ko ang lahat ng to eh. Ja. Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo ako pakiusap. Kung hindi dahil sa Nei da, akin, vi har hindi 3000. kayo nagkaganyan. 2007, Ako ang 3000. punot dulo ng Jeg lahat ng fryser. to. Jeg tar på meg en Kasalanan T-skjorte. ko to. Cologne har vært kjedelig Dapat ako na lang. sammenlignet med dette so far. Nagdala ng lahat Hæ? ng kamalasan. Hvor er det Sana hindi T-skjorta? kayo nakaratay. Ligger den Dapat ikke ako oppe na lang der? lahat ang nakaranas ng paghihirap. Satt du på? Jo, ok. Det var bare kulda. Oh my god. Wala kang kasalanan, tita. Bære den her Huwag litt. mong sisihin ang sarili Legg den opp på mo. skulderen min, da. Å, sorry. Nanay, wala na Jeg po ang bare anak ko. Droppa veldig det du Hindi niya gikk til døra. Ja, Iniwan na niya ako. jeg kan tro på Kumapit po det. kayo. Nå er vi på Huwag niyo hayaan na Seljebrug. mag-isa na lang ako. Gagaling po kayo. Det er masse greier Huwag bort po her. kayo Eventuelt så skulle mawawala sa være fra akin. etterpå. Hindi ko po Langt borti kakayanin. mot der, Nay, liksom. Nay, pakiusap po. Magpakatatag po kayo, ha? Nang maubos na ang aking mga luha ay tumayo ako at ipinaalam sa kanila na inilibing ko sa aming bakura ng aking anak. Pagkatapos ko itong ibaon sa lupa, ay bumalik ako sa aking mga magulang. Nilinisan sila, binihisan at pinakain. Vent. Den var grov. Si Don Mateo, siyang may Jeg kagagawa bare ng lahat ng fryser, to. så jeg måtte Siyang may kasalanan. Men da kan du Isang filme matalim na tingin denne ang veien, sånn at ipinukol jeg ko ser, sa og så må kawalan. jeg bare speile Ngunit meg. kahit gaano pa katindi ang galit na aking nararamdaman, ay hindi ko naman alam kung paano siyang gagantihan. Ja, Napansin ko ang altar na noon ay halos puno na ng sapot at alikabok. det er bra. Kinausap ko ang poon na nakalagay doon. Nå kjører jeg på noe Jørgen Totoo skriver ka ba bare talaga? til meg nå. Ja, Sa det er nangyayari privat ngayon, styrt mas til deg, Risha. pinapaniwalaan ko ng demonyo kaysa sa'yo eh. 100%. Bakit? Det er meg og deg, Brady. Bakit mo hinayaang maranasan namin ang ganito? Meg og deg. Kung talagang totoo ka, Ew. baka pwede mo namang pakinggan ang dasal ko. Ang Så tanging spørsmålet hiling er ko om det lang, er Risha. himala. Yun lang ang hiling ko ngayon. Burde kjøpe meg Alam en ko pils. hindi ko na mababalik ang nawala, pero sana, Dør. sana pagalingin mo ang mga magulang ko. Jeg Tama sa na po. dør. Bigyan mo na kami ng katahimikan, Dør. pakiusap. Dør. Jeg bare Kami ang savner inapi. slapp. Pero bakit kami ang naghihirap? Oo, may kasalanan din naman kami. Papa Pero Seven, di ba, baby. sapat lang sa Sibay. kanilang ginawa ni tatay. Pero Sibay. bakit kami? Lahat kami naghihirap ng ganito. Nasa na hustisya. Altså, Akala ko ba patas ka? så Bakit det- hindi ka namin maramdaman ngayon? Tinalikuran mo kami. Jeg skulle gå bort der og vise dem. Nawalan ka ng pakialam sa amin. Paano kami magbabalik loob kung hindi ka namin Sånn jeg føler maramdaman? meg mye sintert, Wala jævlig kang kwenta. ukomfortabelt. Inubos at ko det ang var lahat private ng spirit. sama Ja, ng det er aking kjempe- loob hanggang sa mapagod na rin ako sa pag-iyak. For når jeg Ramdam går ko tur, ang så bigat ng slapper jeg aking mga mata dahil sa pagkamugto. Ah. Mula sa sala ay humakbang na ako papunta Nei, ng jeg må ha kusina. noe desktop Pero sa di screens, malamang dahilan, snart, ay ass, para akong hvor jeg bare kan nakarinig snakke med chatten ng mga bulong na naging dahilan over upang lengre perioder. mapatingin ako sa Det kwarto er, kung saan isinasagawa ni Det tatay er ang community pambabarang. building.
Lumakad ako ng dahan-dahan palapit sa silid na yun. Marahan ko ring pinihit ang seradura para mabuksan ito. Pumasok ako sa loob at doon ko nakita ang ilang mga libro. Dali-dali kong kinuha ang isang libro at isa-isang binuklat at binasa ang bawat pahina. Hindi nga ako nagkamali. Yun ang mga libro na ginagamit ng tatay ko sa pambabarang niya. May mga orasyon na nakalagay doon. Kinuha ko ang aklat, pinag-aralan ng palihim dahil alam kong di kagustuhan ng aking ama na matuto ako ng pambabarang. Pero sadyang wala na akong maisip na paraan para iligtas sila. Nabasa ko rin kasi sa isang aklat na walang makakapagpagaling sa barang kundi ang isang mambabarang din. Inisip ko na noon na maaaring nakatakda na ang ganoong pangyayari dahil sa ayaw at sa gusto namin ay maipapasa sa akin ang pambabarang. Dahil sa aking pagbabasa ay nalaman ko na rin sa wakas ang mga pinaggagawa ng tatay ko. Kung bakit siya nagtitirik ng itim na kandila, kung bakit siya gumagamit ng bungo ng tao, at kung bakit siya nag-uusal ng mga orasyon. Naintindihan ko ang lahat ng ginagawa niya. Hindi ko na siya masisi. Alam kong hindi niya rin ako sisisihin kung sakaling sumunod ako sa yapak niya bilang isang mambabarang. Pero mabuti ang aking nangyari. Ang gusto ko lang ay gumaling sila. Hindi ko hangad ang maghiganti. Wala na si Aga. Nagbayad na siya sa kasalanan niya. Hindi ko na rin kailangang gantihan pa si Don Mateo dahil sa ginawa niya sa magulang ko. Pare-pareho lang kaming nasasaktan. Gusto ko lang ay gumaling ang mga magulang ko at matundukan na ang lahat ng paghihirap namin. Naging malaking hamon sa akin ang pag-aaral sa librong yun. Pero hindi ako nagpatinag dahil ginawa kong inspirasyon ang aking mga magulang. Ilang linggo ko rin inaral ang libro ni tatay. Hindi na ako dapat pang magtagal doon dahil nanganganib na ang buhay nila ni nanay. Sa tingin ko ilang linggo na lang din ang itatagal ng tatay ko base sa itsura niya kaya dapat ko na siyang agapan. Si nanay naman ay nakakapagsalita pa naman dahil nahuli siyang nilagyan ng sumpa. Isang araw habang binabantayan ko sila ay nakita niyang hawak ko ang libro. Det er så jævlig mye. Altså, det er veldig, veldig få som får Saan en mo yung lurt libro på yan, ha? Bakit nasa'yo? i det Oo, siste. Nay. Nakita ko po to sa loob ng silid ni tatay at tiningnan ko lang. Bakit mo hinawakan ang Ano, libro fan, det var yan? mye. Hindi mo Albert, ba alam na delikadong mga tinuturo niyan? Huwag mong sabihin. Jeg gikk forbi Gusto henne. ko lang po malaman ang mga impormasyon sa loob nito. Baka makatulong to sa pagpapagamot kay tatay at sa iyo Hvilken po. kassen? Jeg beklager, baby. Isang sumpa ang pagiging isang Hva var det magbabarang. nå? Ayaw namin ang iyong ama na pati ikaw ay. Hva ser du etter? Naiintindihan kita, Nay. Pero sana, Du bare maintindihan niyo kikker. rin na gagawin ko lang to dahil gusto kong gumaling kayo at makasama pa ng matagal. Pero anak, inilalagay mo lang ang sarili mo sa Gå fra kapahamakan. damer London. Ang pambabarang, Alla Mark hindi så TV, basta-basta. At may mga epekto itong maaaring hindi mo magustuhan. Nei, det er faen meg det, Huwag ko ass. kayo Mye mag-alala. hadde aldri funnet Nalalaman meg ko til kung mye limitasyon mer. ko. Tsaka, wala na ho tayong malalapitan kundi ang kumapit sa demonyo para lang gumaling kayo. Anak, sana hindi mo isinuong sarili mo sa ganitong mga pagkakamali. Mas manalig ka sa Diyos. Sana, Gusto ko po, Nay. Pero masyado na hong matagal yung hinihiling kong Når det tulong galing sa starta? kanya. Kan du sitte og se her? Tinalikuran na Skal vi po gjøre tayo ng det? Diyos na yun. Patawarin niyo po ako kung kailangan ko pong Skal du gawin sitte to. ute eller Para inneskjært? po to sa Funker det å inyo. sitte her? Kapag natapos to, Har vi nangangako kappa ko na bitet på hindi ko na 3K? muling hahawakan ang aklat na to. Ang gusto ko lang po gumaling na kayo ni tatay. mas gugustuhin pa Bitrate. namin Ja, mamatay, den er kappa anak. på 3. Ayaw kung Das maski ble på ikaw ay 7. mapahamak. Kayo na lang po meron ako. At hindi ko po hahayaang mawala kayong dalawa sa akin. Muntik na po kung mabaliw dahil sa nangyari. At kung mawawala pa kayo, matutuluyan na ako. Bara. Kaya hayaan niyo na po ko, Nay. Wala na rin pong magagawang pagtutol niyo dahil buo na po ang pasya ko. Kahit nalabag sa loob niya, ay hinayaan na lang niyang gawin ko ang aking gusto. Ja. Der. Nagpatuloy ako sa pag-aaral ng mga librong yun hanggang sa maisaulo ko na ang lahat ng orasyon at doon ay masasabi kong handa na akong Braden gamitin var sila. søt.
Madali ko na lang ding matukoy ang bumarang sa aking mga magulang dahil sa mga nalaman ko. Pero hindi pa pala yun ang lahat ng kailangan ko. Sa silid kasi na ipinagbabawal, habang inaayos ko ang mga gagamitin, ay muli na naman ako nakakita ng isang libro. Itim na itim ang pabalot nito, kaya nakakaintriga. Det var ikke så mange Nang steder å buksan ko sitte, ito, ass. ay agad kong naramdaman ang malamig na hangin sa paligid. Sobrang dilim sa silid na yun at dahil saradong-sarado ay imposibleng makakapasok ang malamig na hangin. Habang binabasa ay napag-alaman ko, libro pala ito na pantawag sa masamang espiritu upang mas mapalakas ang kapangyarihan sa Men vi kommer kaliwa. inte stänga det. Jag vet May inte. mga nakalagay din ditong mga hakbang upang makatawag ng malalakas na espiritu. At isa sa mga yun, ang pag-aalay ng bangkay ng sanggol Hva da? habang niriritualan. Så jävligt kul. Doon ay naalala ko ang aking anak na Men du inilibing sa trenger, aming det her bakuran. kan du lage selv. Hindi na ako nag-alinlangan Det kan noon du vel. kahit pa ialay ang aking walang kamuwang-muwang na anak dahil matagal na itong walang buhay. Hindi naman siguro masamang tulungan niya akong mapagaling ang lolo't lola niya. Han Markus Baka siya gikk pa i ang 5, eller? daan Det para har han ikke. mailigtas ang aking mga magulang, kaya't lalong naging buo ang loob ko sa gagawin tror ko. jeg du skal kjøpe et eller annet. Dali-dali kong hinukay ang labi ng aking anak sa aming bakuran. Ja, Wala kjøp en nang pagdidiri keychain. para sa akin. Wala na rin akong takot at konsensya. Tjena. Agad kong kinuha ang garapon kung saan nakalagay ang maliit na bangkay ng anak ko. Hindi pa naman buo Or ang do you katawan. have Ilang buwan pa lamang kasi siya nang mawala sa akin. Yeah. Pagkakuha ko, ay saka ako muling bumalik sa bahay. Perfect. Thank you. Sinunod ko ang lahat ng hakbang na nakasulat sa libro. Yeah. Lahat. Kahit na ang mumunting mga detalye ay hindi ko pinalampas. Sinundan ko na rin ang orasyon na nakasaad sa ritual. Inilatag ko ang mga itim na kandila sa paligid ng lugar na pinili ko at sinusunod ang mga turo ng libro. Isang pang-akit ang inilagay ko sa gitna, kasunod ang mga dahon at mga halamang binanggit. Yeah. Ang mga apoy ng kandila ay tila ba sumasayaw. Jag tror det. Naramdaman ko sa pagkakataong yun na parang may mabigat na enerhiya. Ska du ha det Ang eller? hangin ay naging mas gidder, ass. malamig Jeg at trenger mas ikke den mabigat. heller. Nej. Bumilis ang pagtibok ng Hva aking faen, jeg puso. falt der. Det er Nakaramdam ako ng kjempemasse takot fatter pero her. binawi ko ang takot na yon dahil determinado na talaga akong mailigtas ang mga magulang Jeg ko. var mye grovere enn jeg Nagsimula akong bumikas ng mga incantation na nakasulat sa librong yon. uten å si Narinig ko ang ordet sarili før. kong boses na parang bumabalik sa akin. Parang may echo sa loob ng kwarto. Napansin ko na rin ang mga kandilang tila mas naging maliwanag at galit na galit ang ningas. Hindi ko alam na may ganito palang paraan upang mas mapabilis ang pagtatanggal ng sumpa sa aking mga Den magulang. här. Habang patuloy kong isinasagawa ang ritual, naramdaman ko ang kakaibang presensya sa paligid ko. Parang may mga mata na nagmamasid. Sa kabila ng aking takot, hindi ako nagpatinag. Alam kong kailangan kong tapusin ang ritual kahit na ang bawat hakbang ay tila nagdadala ng higit pang kaba sa aking dibdib. Magnetic. Pagkatapos ng ilang minuto, naglagay ako ng huling sigaw ng dasal at tinapos ang ritual. Pinatay ko ang mga kandila at dahan-dahang naglinis ng lugar. Ang pakiramdam ko ay parang natapos ang isang mahaba at nakakapagod na laban. Ja. Sana naman maging okay ng lahat. Sana nagawa ko. Sana tama ang lahat ng hakbang na ginawa ko. Sana Hvordan var det? tuluyan ang gumaling ang mga magulang ko. Hvordan er været Maya-maya i det store ay tila utland? isang bulong Der ang er narinig ko Sebastian. mula Til sa slutt så kung fikk saan. jeg det til. Bagamat hindi Men malinaw ang det er sinasabi, sånn 30 ay grader parang her, ass. Det er narinig kong megavarmt. tumatawa ito at sinasabing ang kaluluwa ko ay Det har kanilang blivit lite bättre pagmamayari. då, har det inte det? Pinakinggan ko siya ng mabuti pero katahimikan na ang sumalubong sa akin pagkatapos Millioner nun. kroner. Inisip ko na lamang na isang pangitain o kaya naman ay dahil lamang yun sa labis kong pag-iisip. Yeah. Kaya kung ano-ano na lang ang aking naririnig sa paligid. Nagmadali akong pumunta sa silid ng aking mga magulang upang malaman ang kanilang lagay. Nakahiga lang silang pareho noon. Butot balat pa rin at mahimbing na natutulog na para bang Ja, kjøp hva walang du vil. iniindang sakit.
Det är säkert jävligt fett att ha Nakita en ko rin bild ang där. mga uod at insektong gumagapang palayo sa kanilang mga katawan. Här? Ilang araw pa ay napansin ko nang lumalakas na ang katawan En ng mga print magulang ko. Alice. Ja, Halos men det er napaiyak jo ako sa kult. tuwa Det er dahil kult å malaki ang kjøpe pagbabago sa kanila. One Nay, piece. kaya mo nang Oh la umupo? la. Malakas na ba kayo? Se på denne Kjøpe. klokken. Oo, Den anak. blir jævlig Kahit kul. papano medyo lumalakas-lakas na ako. Precis, Salamat ser at du? mukhang dinidinig tayo ng Diyos. Palagi kasi akong nananalangin eh. Walang araw na hindi ko siya kinakausap. Ganun po ba? Mabuti naman Ja, po. kämpekul. Ja. Ngumiti si nanay habang ipinapakita ang kaunting sigla na meron siya. Oj. Nakakatuwang makita na kahit sa mga simpleng galaw, may mga pagpapabuti sa Nej, vi kanyang kanske kondisyon. blir öl inne på Ang mga stadion. madalas na pag-ubo at panghihina na dati niyang nararanasan ay tila nabawasan. At ang kanyang mga mata ay tila muling Jag nagkaroon må ha ng en öl linya. inne på stadion. Samantala, si tatay naman, bagamat may malalalim pa ring sugat sa katawan, ay kaya na rin magsalita. Vi må hit etterpå. Hindi pa niya kayang Ja, vi bumangon, må pero sitta dahil här sa etterpå. nakikita ko, ay nagkaroon ako ng pag-asa na tulad ni nanay Efter ay matchen så lalakas är din jag siya. 100% down för att sitta här. Matatapos na ang aming kinakaharap na problema. Bakit Jo, ganyan ang Chris, itsura mo? Stengte av det Om Roger. så fan. Pasensya na po, ilang araw na po kasi akong hindi nakakaligot, nakakapag-ayos ng sarili dahil sa pag-aalala ko sa inyo. Jag värderar att börja gå med Hindi yun ang väskor ibig hela kong tiden. sabihin. Gjør du det? Nakikita ko Hvorfor det da? anak ang itim na aura sa iyong katawan. Du, ja. Sabihin mo nga sa akin ang Jag totoo. ser som den Pinakialaman mo ba ang mga gamit ko? Du gjør det. Hindi na po ako Det är inte magsisinungaling patay. 229 för en pils. Opo, Nej, nej. pinag-aralan kong Det pambabarang kostar para 100. malabanan ko ang may gawa nito sa inyo. Pero tay, nagtagumpay ako. Wala nang Så sumpa, kan vi gagaling ta na kayo. Bang. Och jag tror det Bakit är mo ginawa yun? tilbud på Alam mong hindi ko gusto na matutunan mo ang ganoong bagay. 5 också. Para po Ska sa jag vara inyo. ärlig? Tulad niyo, handa ko rin Gusto ko ibigay yung ang buhay karma ko para sa best inyo ni yes. nanay. Nagawa ko lamang yun dahil ayokong mawala kayo sa akin eh. Ganun ba? Liksom, det Huli na jag pala ang slänger. lahat para sa iyo. Ja. Pasensya ka na, Evelyn. Hindi mo lang kita napigilan. Jag slayer som fan. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Ser ut som Matagal fan. kong Okej, itinago fuck ang you tungkol då, sa du aking stora nakaraan para helvete du har. maprotektahan ka. Skal du ha den på butikken? Pero ako rin pala ang magdadala sa iyo ng lahat ng ito. Teskau. Wala po Ay, yun kayong o. kasalanan, tay. Ako pong nagdala ng lahat ng to sa pamilya natin. Gucci. Dahil hindi mangyayari ang lahat ng to kung hindi ako nagpabola kay Aga. Ble klart Yun na nga, anak. Chatta var kämpehygglig Kung mot dig. sana'y nagawa kong magtimpi at Ja, ipinaubaya det na bara lang ang var lahat med sa var så Diyos. pen och- Hindi sana mangyayari ang lahat ng ito. Mia ser bra Kung ut hindi ko idag. binarang si Aga, Alla hindi na samma sana sak. ako ginantihan ni Don Mateo. At hindi mo na sana kailangan pang ibenta ang iyong kaluluwa sa masamang espiritu. Chat. Og så sier jeg at jeg Tawarin mo våger. ko, anak. Ja, du Hindi ko mogger. sinasadya. Det sa de faktiskt också. Tama na yan. Baka mamaya ay magkaiyakan pa tayo rito. Tapos Ja, na. men fan sa Nangyari det. na ang mga nangyari. Pare-pareho naman nating hindi ginusto to eh. Pero maski ganun, Ja, det där sana med sa vind. oras na ito natuto na tayo sa ating mga pagkakamali. Jag duschar At i ikaw, vind. anak, Jag är så Kailangan mong humingi ng jävligt... tawad sa Diyos. Ja, ma- Bumalik ka sa Kanya. Men nå er Hindi det pa huli ang greit. lahat Nå er para vi sa inyo ved ng Var. tatay Nå mo. är det... Opo, nay. Ja, men Magmula här po ngayon, overlever. hindi na po ako mambabarang. Där går Men jeg helt Yun tenker ang rätt. at jeg una kan at gå huli sånn kong gagawin ng her bagay na yun. uten å fryse. Ja, jag kan gå bukser. Mapatawad ako ng Diyos sa mga nagawa Jag ko. kan gå bukser och t-shirt och du kan gå skjort och Salamat t-shirt. ha. Det er nydelig. Salamat sa Och lahat det är ng inte naging för tulong mo varmt sa eller för amin. kallt. På något sätt. Maiintindihan Så, ka niya, Skal vi spise middag anak. etterpå? Humingi ka Middag? lang ng tawad ay Ja. pagpapatawad siya. Evelyn, anak. Patawad. Favoriträtten Mahal na min mahal ka är daw ju ng som nanay sagt ko. nani. Ikaw ang Sige. pinakamahalagang Det har du på bagay sa buhay namin. Så jag tänker Salamat att sa lahat. vi tar lite som det kommer sig. Du begynner å kjenne på Tahan det, na po eller? kayo. Jag börjar känna på Dami det. ng luha nang nawala sa akin eh. Rolig blodet. När du ska Ang börja mahalaga melde, ngayon, gidder jag tapos inte. ng paghihirap natin. Magsimula po tayo ulit ng magkakasama, ha? Så du la Evelyn, navnet til anak middag. ko. Mahal na mahal ka namin ng nanay mo. Alkohol i blodet. Mahal na mahal ko rin po kayo. Pagkalipas ng ilang buwan ay unti-unting bumalik sa normal ang aming buhay.
Bagamat may mga natitira pang peklat mula sa nakaraan, ay pinili namin Ja, kalimutan ang lahat at hinayaan na lamang si Don Mateo. Ja, Hindi ko na siya binalikan. vente. Hindi ko na rin siya binarang dahil nangako ako kina nanay at tatay na ititigil na ang paggawa ng masamang bagay na Det var yan. rätt för mig i Hanggang banka, sa Espen. nabalitaan na lang namin na tuluyan ng nabaliw si Don Med Mateo dem och Stockholm at så kinuha na ng ibang Jag kamag-anak. brukar bolt till Nagpatuloy kami sa buhay namin at nagsimula ng Ja, men det är panibago. ju greit. Ipinagpatuloy ko ang Jag ska aking se vad pag-aaral den vill- at sa vill kasalukuyan bra. ay isa na Vad akong filmar du maestra. Ja, Laging sorry. nakaantabay at nakagabay sa akin ang mga magulang ko. Sorry. Sama-sama naming hinarap ang mga hamon ng buhay. Mas malapit pa kami sa isa't isa at nagsimulang Vad sa du? magplano para sa aming hinaharap na naaayon Så, nu är sa jag tulla bara turo den ng här dakilang 50-lapp. lumikha.